Good morning guys, magre-react ako guys sa isang DDS na sinabi niya na kapag raw nanalo si Sara sa 2028, safe raw si BBM. Ayan si Siko Adventure yata yun, yung vlogger na yun. Ayan, medyo tumatanda na tayo ah. Ayan guys, ang marere-react ko lang sa kanya doon sa mga sinabi niya, parang mas matindi pa raw yung hidwaan ng kakamping kaysa kay BBM, yung history raw. So, magre-react ako ngayon guys doon sa sinabi nun ni Siko Adventure. Sa akin naman na maliit o malaking vlogger, wala naman akong kinakatakutan dyan. Ang, ang reaction ko lang dyan, lahat naman tayo, inaayos yung gobyerno. 'Di ba? Ah, para sa akin kahit sino manalo sa 2028, si Sara man o kakamping, dapat wala nang ah, ano 'yun, yung parang nababahala ka na anong mangyayari. Kung ano yung mali, itama para sa akin. Tapos nagbigay pa siya doon ng mga sample na bakit raw si Imelda hindi inano ni Digong nung time na yon, hindi kinulong yata kasi guilty naman dahil matanda na. So, parang ang dating dito, porkit ba matanda ka o bata ka, kung nagkamali ka, hindi ka na ikukulong. Mali. Kaya nga inaayos natin yung gobyerno. Kung may mali, pagdusahan. Wala naman sinasabi sa batas na Ah, na pag gumawa ka ng mali, pwedeng ano ka na. Oo, may exemption pero doon pa rin gagawan ka pa rin ng punishment, 'di ba? Para maayos nga natin ang gobyerno. Kasi kung ganyan ang style pala, porket matanda na, hindi napaparusahan, gagayahin lang 'yan ng mga susunod na politiko. Gagawa lang sila ng kalokohan tapos magnanakaw sila sa bansa, tapos pag matanda na, hindi na sila parurusahan. Yun ang, kaya nagiging ano na lang yan, nagiging cycle ng mga politiko sa gobyerno. Kasi, hindi natin tinatama. O, binablog pa niya na, parang ang dating tama pala. 'Di ba? Na hindi na ikulong. O kung napatunayang mali, dapat lahat lahat kung nagkamali, parusahan, ano man yan, medyo bata o nasa tamang edad o matanda, kung ano yung karampatang parusa, ibigay para hindi pa marisan. 'Di ba? Ako naman, kung manalo man ng kakamping sa 2028, kung may mali si Sara o may mali si BBM, parusahan para pantay, hindi yung namimili lang na totropahin, mali. Kaya nga nasa gobyerno kayo, kakampi nyo lahat, mapa-sibilyan, nasa publiko kayo 'di ba? Nagpapatupad lang kayo ng batas. 'Yun. Tapos sabi pa nga niya na magdadalawang isip raw na kumampi yung mga loyalist sa kakamping kung manalo ang kakamping, 'di ba? Mas kakampi pa raw sa ano sa DDS. Sa akin naman, hindi naman tayo dito kahit sino manalo, wala nang problema 'yon, 'di ba? Oo, normal lang yung kampihan pero pagdating sa mga ganyan na nasa gobyerno na kayo, pantay na kayo niyan. Pantay-pantay na kayo, 'di ba? Hindi na nag-aawayan. Hindi naman kasi ugali, nakikita ko hindi naman ugali ng kakamping na naaawayin yung kalaban nila pag natalo. Hindi Napatunayan na yan. Ang kalaban ng kakamping ni Lenny, si BBM. 'Di ba noong 2022? O sino ba yung nagsusuporta ngayon sa gobyerno? 'Di ba mga camping nga hindi sila nanggugulo sa gobyerno ngayon? Sino ba yung nanggugulo ngayon sa gobyerno? 'Di ba yung ka-unity pa nga nila dati? Oh. Kaya alam mo, mas mahirap nga yung kaibigan mo tapos inaway ka Mas maganda nga yung kaaway mo, bigla kayong naging
magkaibigan, 'di ba? Ako mas gugustuhin ko pa 'yon, yung kaaway ko na bumalik sa akin. Kasi parang ano siya, ah, natuto, parang ganon. Yun lang guys, marere ako sa nakita kong ano reaction. Parang ang dating kasi noon, parang minamarketing niya na ito suportahan natin, malayo pa yung eleksyon 2028, 'di ba? Para sa akin, maglaban-laban man uli yung tatlong yan, tatlong pangkat, green, pink, or pula, wala namang problema sa akin eh. Lahat naman yan ina-accept natin kung sino na manalo. Basta maging maayos lang yung takbo ng gobyerno, 'di ba? Kasi kung hindi iniisip lang natin yung pangkat natin, wala. Pagdating mo sa gobyerno, ganun pa rin, awayan pa rin kayo ng awayan yan. Ang mangyayari niyan guys, 'di ba? Tingnan mo ang magmula ngayon, no. Sino bang nang-aaway kay kay BBM? 'Di ba yung kabila naman hindi na wala ka naman. Meron siguro kakamping rin, pero hindi majority. Hindi sila nakikialam. Kung may away silang dalawa lang, 'di ba? Tsaka nakikita ko naman kay BBM ngayon, parang style niya ano noon eh. Sino ba yung presidente noon na si Erap? Walang kapakapatid, walang tropa-tropa, walang kumpa-kumpare, walang kamakamag-anak kapag nagkamali, 'di ba? Yung nangyari ngayong flood control, may mga pinakulong siya kahit sabihin nating kakampi niya eh. Nai-involve, di naman niya pinagtatakpan eh. Kaya yun, maganda. Maganda ang ano niya. Pero kung halimbawa ikaw yung kamag-anak mo, kakampi, kumpare mo, katropa, pinagtatakpan mo, wala, hindi pa rin mababago yung gobyerno natin. Paulit-ulit lang yan, guys. 'Di ba? Ganun talaga, ganun rin ang talaga nakikita ko rin, paulit lang ng paulit-ulit. Ganyan, lalo ngayon malapit na 2028. Naglilinyahan na 'yan eh. Naglilinyahan na 'yan kung kanino kakampi, 'di ba? Para sa akin kung saan yung maganda, para sa akin, yun doon ako, 'di ba? Lahat naman tayo gusto maganda, yung iba kasi ayaw. Wala tayong magagawa doon, 'di ba? Yun lang guys, marere ako doon kay Siko. Yun lang. Thank you, bye-bye.